Unang-una, ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Sir Jupiter. Magandang araw sa inyo. Itong karanasang ito ay nangyari po sa bahay ng aking lolo at lola way back 1991 sa Samar. Sa mga panahon po nito, ako ay nasa 13 anyos pa lamang at sa tulong ng aking mga ate ay nabuo namin ang kwentong ito. Ako lang po nag-iisang lalaki sa amin at ako rin ang bunso. Ang ilan sa mga pangyayari hindi ko na lubos na maalala, kaya naman humingi ako ng kanilang tulong nang magtipon-tipon kami sa kasal ng aking pamangkin. Ito pong panganay na anak ng isa sa mga ate ko. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito. Sisimulan ko na po ang kwento. Lumaki ako sa piling ng aking lolo at lola, at yung mga ate ko naman ay doon sa aming mga magulang. Tuwing umaga ay pumupunta si nanay sa amin para magbigay ng pagkain, at saka tatambay siya doon hanggang sa dumating si tatay pagpatak ng hapon, at saka sabay silang uuwi sa kanilang bahay. Ganito yung naging routine namin araw-araw, at ako naman ay nagpapaiwan doon kay lolo at lola. Mula nung bata ako ay meron akong nadidinig ng mga kwento patungkol sa mga kababalagang nangyayari sa lupay ni lolo at lola, kahit kay nanay at tatay. Pero sabi ko naman, bakit hindi man lang ako nakaranas kahit isa? Kaya sa mga panahong to ay wala akong masyadong paniniwala pagdating sa mga ganitong bagay, at wala akong interes sa mga ganitong usapin noon, kasi nga wala akong naranasan. At inisip ko pa na puro kwento lang naman ang mga nadidinig ko sa mga ito. Hanggang sa isang hapon, pagkarating ko galing eskwelahan, ay agad ako nagsaing sa likod ng bahay. Meron na rin mga dinalang ulam si nanay, gaya ng kanyang ginagawa araw-araw, kaya walang problema. Pagkatapos ko namang magsaing, ay agad akong naligo nang dahil may mga alikabok ang aking katawan, at ito din naman ang nakasanayan kong gawin tuwing hapon. Hindi po ako mapakali kapag hindi ako nakapagligo. Pagkatapos ko namang maligo, ay agad akong tumungo sa pinakasulok ng aming bakuran, kasi meron pong ginawang duyan doon si lolo. Dinala ko na rin ang aking mga takdang arali, kasi doon ko gagawin. Meron din pong malit na mesa doon, at doon po talagang tambayan ko tuwing hapon. Wala nang iba. Habang nagsusulat ako, ay bigla po akong nakarinig ng nakakangilong tunog sa aking kaliwang tenga. Para bang isang mic sa kantahan na gumawa ng nakakangilong tunog. Parang gano'n. Pero ako lang po nakarinig nun. Napayo ko naman ako at aking tinakpan ang aking mga tenga nang dahil hindi ko nakayanan. At nung nawala ito, ay agad akong tumayo at tumingin sa aking paligid, at unti-unti kong napansin ang pag-iba ng ihip ng hangin. Nakaamoy ako ng amoy na hindi ko may paliwanag, na sa buong buhay ko ay noon ko lang talaga naamoy. Talagang nakakapanibago, at napahawak na rin ako sa aking bato kasi masakit. Para bang tatamaan ako ng high blood. Pero gaya ng sabi ko, nasa 13 anyos pa lang po ako, kaya medyo malabo naman na mangyari yun. At talagang nagtataka ako kung bakit ko ito nararanasan. Paglingon ko naman sa kabilang bahagi ng bahay, ay meron po ako nakitang anino, at naglaho na parang usok. Anino na kulay itim, kaya naman napatakbo ako papasok sa loob ng aming bahay habang nagpapanik. At ang dahil naman dito, pinagtawanan ako ni lolo at lola kasi tumitili ako na parang isang babae
Anong nangyayari sa'yo? Anong problema? Tanong ni Lolo na nasa mataas na tono kasi nagulat po sila. May nakita po ako, Lo, dyan sa gilid ng bahay. Sabi ko, at agad naman silang nagtanong kung ano yun. At sinabi ko naman na isang anino na kulay itim. Hindi ka pa ba sanay dito? Tanong naman ni Lola habang nakangiti. Ngayon ko lang po yan nakita. Ito po ang unang pagkakataon. Sagot ko naman. Masanay ka na dito sa atin. Huwag kang matakot. Hindi naman sila nang aano. Sabi naman ng aking lolo. At hindi po ako mapakali. Patingin-tingin ako sa paligid ng bahay. At tila ba, hinahanap ang aninong itim na iyon. At sabi ko sa isip ko, ito palang pakiramdam kapag una ka makaranas na kababalagan. Pagpatak ng alas 7 ng gabi, ay hindi ko nakayanan. Kasi pabalik-balik pa rin sa isip ko nakita kong anino. Kaya naman humingi ako ng paintulot kay Lolo at Lola na kung pwede ay doon na ako matulog sa loob ng kanilang kwarto. At hindi naman sila tumanggi. Kasi mula nung bata ako hanggang sa mag-7 taong gulang ay magkakatabi din naman kami sa pagtulog. Sige, dito ka na. Nasasabik na rin ako maranasan ulit to. Dito ka na sa gitna namin, apo. Sabi ni Lola na nasa masayang tono. Tuwang-tuwa po ito kasi makakatabi niya ulit ako sa pagtulog. Ang sarap sa pakiramdam. Nasa gitna ako ng dalawang matanda. Tapos meron pang nakakabit na kulambo. Nakabukas sa mga bintana. Nakasinting gasera at tumutunog ang mga kuligli. Pakiramdam ko, safe na safe ako sa mga sandaling ito at di kalaunan, nakatulog. Subalit bandang alas 12 ng gabi ay nagising ako ng dahil sa naiihi ako. Sinabihan naman ako ni Lola na umihi na lamang sa arenola. Pero tumanggi ako kasi hindi pa ako komportable. Kaya naman ang ginawa ko ay kumuha ako ng isang upuan at nilagay sa tapat ng bintana sa aming sala. Doon ako umihi kasi yung banyo namin ay nakahiwalay pa sa bahay at takot na rin akong lumabas. At sa kalagitnaan ng aking pag-ihi ay naramdaman ko na meron talagang humawak sa aking mga balikat. At kung ano man ito, sigurado akong hindi siya tao kasi lumingon ako sa likod at wala akong nakita. Si Lolo at Lola ay nasa loob ng kanilang kwarto. Walang ano-ano ay umihipang napakalakas na hangin. At ang nakapagtataka ay galing pa sa loob ng aming bahay. At ako naman ay parang tinulak ng hangin na ito palabas ng bintana. Ay yung bahay namin sa mga panahong to ay meron pong silo at mga 3 talampakan ng agwat ng sahig namin mula sa lupa. Kaya medyo mataas kong iisipin, lalo pat nakapatong pa ako sa upuan. Narinig ko rin nagpanik si Lolo at Lola kasi naramdaman nila at narinig ang mga gamit namin na tinangay ng malakas na hangin. Narinig ko pa nga nagsabi si Lolo na baka merong dumaang buhawi. Lo! La! Tulong! Pasigaw na sabi ko. Nasaan ka? Narinig kong sagot ni Lola. At hindi nagtagal dumungaw ito sa bintana at nakita niya akong nasa labas na, nakahandusay at nakahawak sa aking ulo kasi ito pong unang bumagsak. Parang nabalian din po ako ng buto sa balikat kasi masakit at kung igagalaw ko ay nakakangilo. Hindi ko po talaga maintindihan ang mga nangyayari sa mga sandaling ito. Agad namang bumaba ng bahay ang 2 matanda at pinuntahan nila ako para tulungang makatayo. Ba't ka nandito? Nahulog ka ba mula sa bintana? Tanong sa akin ni Lolo. Opo, Lo. Malakas ng hangin. Sabi ko. At tinulungan nila ako makatayo. At agad naman kaming umakyat sa bahay. Nang makapasok na kami, ay sinindihan ni Lolong lahat ng gasera
Nasa ganun ay makita ng mga ito kung meron ba akong sugat sa katawan. Pero wala naman silang makita. Masakit lang talaga ang aking kaliwang balikat, lalo na ang aking ulo. Kasi ito talaga yung unang bumagsak sa lupa. Napaparay din ako sa tubing igagalaw kong mga ito. Sinabihan na kitang umihin na lamang sa arenola. Yan tuloy, sabi pa ng aking lola, at napailing na lamang ako. Hindi po ako makatulog ng maayos sa madaling araw nito kasi nga masakit ang aking mga balikat at ulo. Hindi rin po ako mapakali sa mga nangyayari at para bang merong nakatingin sa akin. Kinabukasan naman ay napagpasyan kong hindi na muna pumasok sa eskwelahan at sabi ko kay lola, mas mabuti siguro na tumuo kami sa isang manghihilot kasi pakiramdam ko lumulobo ang aking mga balikat at meron talagang tama at sinamahan naman niya akong pumunta doon. Ito pong manghihilot na ito ay tawagin na lang natin sa pangalang Mangustin. Bukod sa magaling po itong manghilot ay meron din siyang kaalaman pagdating sa panggagamot kaya medyo bantog siya sa bahay namin nung time na to. Pagkarating namin sa kanyang bahay ay agad niya kaming pinapasok. Ito na palang hinihintay kong pasyente. Ikaw nga ang aking napanaginipan, sabi ni Mangustin na siya namang aming ipinagtataka. Napanaginipan? Ano ang ibig mong sabihin, Gustin? Tanong naman ni lola sa kanya. Siya ang kukunin sa aking panaginip at nakita rin kita, sagot naman niya. Mangustin, mukhang meron pong nagaganap na kababalagan sa bahay namin, lalo na sa akin, sabi ko naman sa kanya. Gaya nga ng sabi ko, ikaw ang kukunin, sagot naman niya. Nako, hindi yan pwede. Parang anak ko na to. Dumaan muna sila sa akin, pasigaw na sabi ni lola. At dito na bumalik sa isip ko mga pagpapakita sa akin at yung mga pagpaparamdam sa bahay namin at yung mga sandali na parang tinulak ako palabas ng bintana. Nalaman namin kay Mangustin na ito daw ang kanilang paraan para makuha ako. At kung mamamatay man daw ako sa mundong ito, buhay ako sa mundo ng gustong kumuha sa akin. Parang ganun pong kanyang paliwanag. Hindi naman nagtagal ay dumating sina ate at nanay kasi ibinalita ni lolo sa mga ito ang mga nangyari sa akin. Ako po yung bunso at ang nag-iisang lalaki sa amin, kaya ganun na lamang ang pag-aalala ng mga ito. Maraming mga katanungan si nanay na sinagot naman namin. Ginamot naman pa ako ni Mangustin at binigyan ng isang pangontra. At matapos ng gawin to, tumalikod dito sa amin at naglakad patungo sa kanyang kwarto kasi meron doon siyang kukunin. Pero hindi pa man siya nakakarating doon ay bigla siyang natumba at nakanganga habang nakatingin sa amin. Mangustin! Pasigaw na sabi ni ate. Tagad namin siyang nilapitan. At napansin namin na hindi niya maisara ang kanyang bunganga at naninigas ang kanyang buong katawan. Nung hawakan namin ay parang bato. Pero makalipas ang ilang minuto ay unti-unti siyang bumalik sa normal. Talagang nagpanik kami sa mga sandaling ito at nung nahimasmasa na siya ay agad siyang nagsabi na nakita niyang gustong kumuha sa akin at binibigyan daw siya ng babala. Subalit ayon sa kanya ay hindi siya magpapatalo. Gagawin daw niyang lahat para magamot ako at layuan ako ng nilalang na ito. Makalipas ng isang oras ay nakita namin na tuluyan na siyang bumalik sa normal at yung binigay niyang pangontra sa akin ay aking sinuot. Isa po itong kwintas at sabi niya tawagin lang siya kapag mayroong problema. Alam niya na hindi daw niya kayang gustong kumuha sa akin. Pero nang dahil sa isa itong manggagamot, ay gagawin daw niyang lahat
para matulungan ako. Sa araw na ito ay wala po kaming naranasan at ang akala namin ay tuloy-tuloy na. Pero makalipas ang 4 na araw, tinamaan ako ng lagnat. Madaling araw pa sa mga sandaling ito at wala kaming ibang kasama sa bahay. Bale, 3 lang po kaming nandoon at dumating sa punto na nanginig ang aking buong katawan. Ayon naman kay Lolo, ang taas daw ng temperatura ng aking katawan at tumitirik na rin ang aking mga mata. Kumuha naman daw ng malamig na tubig si Lola doon sa likod ng aming bahay. Bumaba daw ito at balak niyang punasan ang aking noo gamit ang malamig na tubig nang sa ganon ay bumaba ang aking temperatura. Habang kumukuha daw ito ng tubig ay napasulap ito sa bubong ng aming bahay at gulat na gulat daw ito nang makakita ng malaking aso na kulay itim na parang tatalon daw sa kanya at lalapain siya. Kaya naman dali-dali itong umakyat pabalik sa bahay at sinabi kay Lolong tungkol dito. Si Lolo naman daw ay kumuha ng itak at bumaba habang si Lola ay pinupunasan ng aking buong katawan. Nadidinig daw niyang sumisigaw si Lolo at hinahamon ng aswang na umaaligid sa amin. Pero lumipas na daw ang ilang minuto ay walang nagpakita sa kanya. Sabi pa ni Lola, takot na takot daw siya nung nakita niyang aso na iyon. Maganda ka, doon tayo magpapalipas ng gabi sa bahay ng anak mo. Narinig kong sabi ni Lolo at ang kanyang tinutukan, si Nanay. Pupunta kami sa bahay ng aking mga magulang. Binuhat naman ako ni Lolo kasi malakas pa siya nung time na to at si Lola ang tagahawak ng ilaw. Nakarating naman kami ng ligtas at magmula sa gabing ito ay doon na muna ako nanatili sa bahay ni Nanay at Tatay hanggang sa tuluyang maging tahimik ang lahat. Si Mang Gusti naman ay sinubukan niyang palayasin ang gustong kumuha sa akin at naglagay siya ng mga pangontra sa paligid ng bahay ni Lola at Lola. Makalipas ang 1 buwan, bumalik ako doon at wala akong naramdamang kakaiba. Naging tahimik ang lahat magmula noon nang dahil sa tulong ni Mang Gusti. Hindi na rin po nasundan ang mga karanasang ito. Kaya dito ko na rin siguro tatapusin ang kwento. Maraming salamat sa inyo at mag-iingat kayo palagi.